salita ng Panginoon na kung saan dumadaloy ang salita ng Panginoon na siyang nagiging kalakasan natin sa panahong ito. At kung may dumating na mga pagsubok sa ating buhay, kagaya sa panahong nating ito, na alam po natin na hindi po madali yung sitwasyon sa ngayon, dahil hindi isang bansa kundi buong mundo po ang apektado. At kapag apektado ang lahat, ay para po tayong nagkakadamay-damay na po. Kung nadamay po ang ekonomiya, madadamay po ang trabaho, madadamay po yung ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pero salamat sa Panginoon dahil nariyan ang Panginoon na siya nating maaasahan. Yung pag-asa natin ay sa Kanya lamang. At sabi rin po sa Psalm 56:3, "What time I am afraid, I will trust thee." O sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Yun po, kagaya po na nabanggit ko, yung marami po natatakot nga po sa virus ngayon. Makita po natin na lahat ng tao na makita natin na face mask, na talagang kulang na lang ay parang hindi talaga maiwasan na iiwas ka talaga na parang dumikit talaga, hindi ka makipag-usap ng malapitan. Kaya yun po, parang mahirap po yung kalagayan din natin ngayon, pero nariyan naman ang Panginoon na siya nating sandigan. Yun po, sabi nga po nung iba, mahirap daw po yung kalaban natin, hindi nakikita. Mas okay pa nga hindi natin nakikita, mga kapatid. Siguro kung nakikita po natin yung virus na yun, siguro mas siguro maraming mas matatakot, maraming magtatago na lang. Pero ayun, salamat sa Panginoon dahil yung pananampalataya natin na hindi nakikita sa Panginoon ay siyang nagiging kalakasan natin sa panahong ito. Ngayon, gaya po ng nasabi ko na nagkakadamay-damay po talaga yung sitwasyon ngayon. May mga kasama po ako sa trabaho, sa opisina, mga nasa field, talagang bawas yung pasok nila ng trabaho. Ayun, talagang mapalad pa rin po ako dahil yun po, nakakapasok po ako ng kumpleto dahil nasa sales po kami. Kaya isang pagpapasalamat ko sa Panginoon yun. Sabi nga po sa Proverbs 16:20, yun po, "He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, happy is he." Yun, siyang nag-iingat sa salita ay nakakasumpong na mabuti, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Ngayon, sinasabi po dito, mga kapatid, na yun, nag-iingat ng salita ng Panginoon sa ating puso ay makakasumpong ng ang mabuting kalooban ng ating Panginoon. At kung tayo ay patuloy na nananalig sa ating Panginoon, at magiging maayos ang lahat, mapalad tayo, magiging maayos yung ating buhay, mga kapatid. At binibigyan din tayo ng pabor ng ating Panginoon dahil sa mga pagpapalang espiritual na ibinigay sa atin, tulad ng kahit na magkakalayo-layo tayo, mga kapatid, ay gumagawa ng paraan ng Panginoon upang magkaroon tayo ng pagkaing espiritual. Salamat sa Panginoon. Ako personal, nagpapasalamat ako dahil tuwing Wednesday hindi po ako nakakadalo ng gawain, pero ngayon mas na-appreciate ko po yung mga gawain dahil yung Wednesday po, malaking tulong po. Yan, na-bless po ako sa mga pangaral po ng ating mga kapatid, mga brothers na nagpapagamit sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yun po, sinabi rin naman po sa Proverbs 3:5 na yung ating tiwala sa ating Panginoon, "Trust in the Lord with all thine heart and lean unto thine own understanding." Yun, common po yung verse na ito. Tunay na malaking tulong ito sa atin. Yun, paano ba tayo magtitiwala sa Panginoon? Sabihin nun, yung talagang yung pag-asa natin sa ating Panginoon lamang. Minsan meron tayong kakayahan, pero isang tabi natin yon dahil
Diyos lamang yung may kakayahan ng lahat na makatulong sa atin, na yung ating sariling kaunawaan, sa ating karunungan ay walang kabuluhan sa ating Panginoon kung hindi naman sa Kanya o taliwas sa Kanyang mga salita, hindi sa Kanya lamang po natin ipagkatiwalaan lahat na may pananampalataya. Amen. The Lord, dahil yun lamang po yung ating gagawin at ipagkakalob na ng Panginoon yung ating pangailangan, ating salita ng Panginoon. Minsan, hindi natin maunawaan, pero sa tulong ng ating pastor, na ginagamit ng ating Panginoon, nabibigyan ng kapahayagan at nagiging ginagawang daluyan ng ating Panginoon at ginagawang bibig ng ating Panginoon, ng ating pastor, para patuloy tayong maturuan ng kanyang mga salita. Dahil ito lamang po yung paraan ng ating Panginoon na gumagamit siya ng mga tao upang magpalakas sa bawat isa, magpakain ng espiritual na mga bagay, dahil yun naman ang kanyang pangako sa atin na tayo ay magiging sagana sa mga panahong ito. Amen. Praise the Lord. At sinabi rin po sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Napakaganda ng scripture na ito, na kung ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay buong puso, at sinabi niya, nilang naman natin ang anumang bagay, naaayon sa kanyang kalooban. At minsan alam po natin na meron tayong hinihiling, hindi na, baga, minsan meron tayong pinaghihintay tayo ng Panginoon, minsan tinutugan agad, at minsan ay hindi naman niya tinutugan dahil alam niya hindi makakabuti sa atin. Basta ang nasabi ng Panginoon, yung hiningi natin sa Kanya ay yung naaayon sa kanyang kalooban. At alam natin na may assurance tayo sa ating Panginoon na basta manampalataya lamang po tayo, mga kapatid, at didingin niya tayo. Basta ipaalala lang natin, yung nasa kalooban lamang niya. Hindi tayo, yung mga bagay na, halimbawa, mga kapatid, may hiniling tayong isang bagay na, halimbawa, karoon tayo ng material na bagay, pero ito pala ay hindi makakabuti sa atin, kaya hindi binibigay sa atin ng Panginoon, na maaaring makapagpalayo pa sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung ano yung ipinagkaloob ng Panginoon, nais ang niyang kalooban, ay ating tanggapin dahil ito ang nararapat at makakabuti sa atin. Praise the Lord. At sabi rin po sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knoweth them that trust Him. Yun po, sabi ng Panginoon, ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Kanya sa panahon ng kagaya nito, ng trouble, mga kagulimanan sa ating buhay, mga problema, mga pagsubok, at kung sino yung lumalapit sa Kanya at alam niya na nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya, ay patuloy na tutulungan niya tayo sa mga panahong yon. At alam po natin na ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa atin sa lahat ng bagay. At salamat sa Panginoon dahil yung binuksan niya yung kanyang mga salita, yung mensahe sa huling panahon, at ipinaunawa sa atin dahil alam naman natin, mga kapatid, na ang mensahe ay hindi para sa lahat. Kaya palad po tayo, mga kapatid, na siyang nakaunawa ng mensahe. Ano yung dahilan nito? Dahil tayo ay kanyang pinili, mga kapatid, sa simula pa, sa kanyang kaisipan, bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya, kapatid, patuloy tayo sa Panginoon. Kung sabi nga po sa Matthew 6:26, kung mga ibon ay hindi pinababayaan, hindi naghahanap, nag-aalala ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, paano pa tayo kanyang mga anak na pinili at hinirang, na
naglilingkod sa Kanya. Kaya hindi dapat tayo mangamba sa mga panahong ito. I-practice po natin, gaya nung patutuo Sister Grace, nag-i-speak the word siya, marami tayong mga kapatiran na part ng third pool na ating ipupulfill sa panahong ito. At napakalaking pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na ma-practice yung ganitong speak the word dahil nga po, sabi sa pangangaral ni Pastor, in the time of trouble, pa-practice natin yung speak the word dahil ito yung ating sandata sa panahong ito, mga kapatid. At sabi po sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus." Yan. Yun po, mga kapatid. Pinangako naman ng ating Panginoon na siya yung magsusupply ng ating pangangailangan sa bawat araw. Tuloy tayo magtiwala sa Kanya. Isipin lang natin kung yun yung kailangan natin sa araw na ito. Ang bukas ay huwag muna nating isipin kung ano yung kakainin natin, susuotin natin. Dahil ang Diyos ang bahala sa kinabukasan. Kung ano yung ating pangailangan, siya nakakaalam, mga kapatid. Amen. Patuloy lamang po tayo, mga kapatid. At sabi po sa 2 Corinthians 5:7 na, "For we walk by faith, not by sight." Po, basta magsilakad lamang po tayo ng may pananampalataya na hindi po kailangan po natin yung ating spiritual eye yung ating gamitin, hindi yung ating physical eye, dahil pag ang ating physical eye ay manghihina tayo pag nakita natin yung mga sitwasyon. Pero kung ating gagamitin yung ating spiritual eye, mga kapatid, ay makikita natin kung gaano kabiyaya ang Diyos sa ating buhay. Kung gaano kasagana yung ating buhay na lalo sa naghihintay sa atin sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil yung ating physical eye ay panghihinaan tayo ng loob. Pero yung ating spiritual eye, mga kapatid, ay bibigyan tayo ng kalakasan. Makikita natin inspirasyon sa ating Panginoon. Makikita natin kung gaano karami yung biyaya ng Panginoon na naghihintay sa bawat isa, mga kapatid. At yun, napaka-inam na tayo po ay tiwala sa ating Panginoon. Lahat ng bagay ay ating ipagkatiwala sa Panginoon. Anumang mga pagsubok sa panahong ito, iba-iba po ang ating sitwasyon, iba-iba po ang ating kinakaharap, iba-iba po ang ating pagsubok sa buhay. Ngunit ang bawat sitwasyong ito ay Panginoon ay may kasagutan, may katugunan. Kaya nararapat lamang na maibalik sa Kanya ang lahat ng papuri dahil wala na tayo talaga mahihiling dahil kumpleto na ibinigay sa atin ng Panginoon sa panahong ito. Package na. Ito na yung huli talaga na biyaya na binuksan niya ang Kanyang mga salita. Sa pagtatapos, mga kapatid, alam ko po na ang bawat isa ay sabi po sa Psalm 55:22, "Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved." Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang alalahanin ka, hindi Kanya titiising makilos kailanman ang matuwid. Makita po natin dito na lahat naman tayo ay mayroong kabigatan sa buhay, pero ang anumang kabigatan na ating dinadala ay hindi naman talaga natin ito responsibilidad na dalhin. Ay dahil sabi nga po sa scripture na kabigatan natin sa buhay ay ang Panginoon yung ating ipagkaloob natin sa Panginoon. Siya yung burden carrier natin na makapangyarihan sa lahat. Kailangan lang natin yung gawin yung ating part na kung saan ipagkaloob sa atin sa Panginoon yung ating kabigatan sa mga panahong ito. Alam natin na iwan natin sa Panginoon at pagkatiwala natin sa Panginoon at ang lahat ng bagay ay magiging magaan sa ating buhay.
magiging payapa ang ating puso, ang ating isipan, dahil wala naman talaga tayong kakayahang gawin ang nalutasin ang isang problema, kundi ang Panginoon lang naman talaga ang makakalutas. Basta ang tiwala lamang natin sa Kanya, pananampalataya, ang pag-asa ay sa Kanya lamang. At sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yan, sabi niya, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nagbibigatang lubha, at kayo'y aking papapagpahingahin. Yun, tunay nga mga kapatid na ayaw naman ng Panginoon tayo nahihirapan, lalo kung tayo ay tunay niyang anak na na hinanap, pinatawad sa ating mga kasalanan, lalo yung na tayo ay mga nobya ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung kanyang sinasabi sa atin na lumapit tayo sa Kanya, at lahat ng ating mga alalahanin, mga problema ay tutulungan tayo, palalayain tayo sa lahat ng ating kabigatan sa buhay. Salamat sa Panginoon dahil maraming scripture na nagpapatunay na ang tiwala natin sa Panginoon na pinupulfill niya sa ating panahon, sa bawat isa, na basta yung ating confidence lang talaga na yung tiwala natin sa Panginoon ay 100% mga kapatid. Kailangan lamang po mga kapatid ay wag tayong mag-alinlangan. Yun po ang ating pinakamabigat na kasalanan, ay mag-alinlangan, kundi manampalataya lamang po tayo mga kapatid. Dahil alam po natin ang Panginoon, ang ating strong tower. Tumingin lamang po tayo sa Kanya, lumapit lamang po tayo sa Kanya. Parang ang ating sitwasyon ngayon mga kapatid, tayo ay yung mga sabihin natin yung mga smartphone kung saan nakakonect tayo sa ating Panginoon. Ngayon, yung ating connection sa ating Panginoon ay matatag. Hindi tayo mawawalan ng signal. Ano yung mga paraan para tayo ay patuloy na makakonect sa Panginoon. Kailangan lagi tayong full charge. Siyempre, yung salita ng Panginoon, kailangan busog tayo sa salita ng Panginoon. At sagana tayo sa pananalangin. At patuloy tayo na ibigay yung ating buhay sa Kanya. Anumang mga suliranan natin sa buhay na minsan nagpapabigat sa atin, ipatuloy lang tayo sa ating Panginoon dahil ito lamang po yung ating kaparaanan talaga. Minsan nakakalimot lang tayo, pero patuloy lang tayo na lumapit sa Kanya, huwag tayong mahihiya, manalangin tayo sa isang kwarto na tahimik, pang makipag-usap tayo sa Panginoon. Ito ay napakalaking bagay. Alam ko na nagiging kalakasan ng bawat isa. At lamang po yung aking maibabahagi sa gabing ito dahil alam ko na ang Panginoon siyang papatuloy ng pangaral ng kanyang mga salita. Alam po natin na kahit na simple po ang mensahe sa gabing ito na pagtitiwala sa Panginoon, dahil ang Diyos naman ay God of simplicity. Minsan mahirap maunawaan para sa iba, pero sa atin ang Panginoon ay napapahayag sa kasimplihan, at alam ko na ang Panginoon ang siyang magdidilig, papalago ng kanyang mga salita sa ating buhay, sa puso, sa bawat isa. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa gabing ito, at alam ko po na ang bawat isa ay tuloy na papalakas sa ating Panginoon at nagpapalakasan sa bawat isa, nagpapanalangyanan sa bawat isa. Purihin ang Panginoon, at salamat sa pagkakataong ito. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa gabing ito. Inibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Norby para po sa pinakamalagang bahagi po ng gawain natin sa gabing ito. God bless you po, Brother Norby. Praise the Lord.
So maraming salamat, Brother Warley. Thank you for that wonderful encouragement that you've given us. Salamat sa effort, salamat din sa pagpapagamit sa Panginoon. Lahat kami ay pinagpala sa napakainam na salita ngayong gabi. Sino po sa inyo pinagpala ng Panginoon ngayong gabi?